Sa paanan ng isang lumang kabundukan, sa lugar na bihirang mapasok ng mga dayo, matatagpuan ang isang maliit at payapang baryo na tinatawag na San Isidro. Napapaligiran ito ng makakapal na puno ng kawayan, matatandang punong balete at malalawak na palayan na kumikislap sa ilalim ng araw tuwing umaga. Ngunit kapag dumarating ang dapit hapon, unti-unting bumabalot sa buong lugar ang manipis na hamog na tila ba nagmumula sa kailaliman ng lupa. Doon naninirahan ang mag-asawang sina Lando at Rosa. Sila ay kapwa magsasaka, payak ang pamumuhay, simple ang pangarap at tahimik ang puso. Araw-araw, bago pa sumilip ang araw, bumabangon na si Lando upang magtungo sa bukid. Bitbit ang kanyang kalaykay at lumang itak, tinatahak niya ang makitid na daan patungo sa palayan na minana pa niya sa kanyang ama. Samantala, si Rosa naman ay nag-aasikaso ng munting bahay na yari sa kawayan at nipa, naghahanda ng simpleng almusal at nag-aalaga ng kanilang munting taniman ng gulay sa likod bahay. Wala silang anak. Sa kabila ng maraming taon ng pagsasama, hindi sila biniyayaan ng supling. Maraming beses silang umiyak sa gabi, nagdarasal sa may kapal na sana'y bigyan sila ng isang anak na magbibigay saysay sa kanilang pagod at hirap. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan na lamang nilang tanggapin ang kanilang kapalaran. Ang kanilang pagmamahalan ang nagsilbing anak na rin nila. Si Lando ay isang lalaking matipuno, maitim ang balat dahil sa araw, at may mga matang laging puno ng pag-asa kahit kapos sa buhay. Si Rosa naman ay payat, mahinhin at may likas na kabaitan sa puso. Kilala siya sa baryo bilang babaeng handang tumulong kahit kaunti lamang ang kanyang maibibigay. Ang kanilang tahanan ay nasa gilid ng baryo, malapit sa isang masukal na kakahuyan. Madalas sabihin ng matatanda na ang gubat na iyon ay hindi pangkaraniwan. Maraming kwento ang umiikot tungkol dito. May mga nawawalang hayop, may mga ilaw na biglang sumusulpot sa gabi, at may mga tinig na maririnig kapag hating gabi. Ngunit para kina Lando at Rosa, ang kagubatan ay bahagi na lamang ng kanilang buhay. Doon sila kumukuha ng panggatong. Doon sila naghahanap ng mga ligaw na gulay. Doon din minsan sila nagpapahinga kapag pagod na sa bukid. Hindi nila alam na sa likod ng katahimikan ng gubat ay may mga nilalang na matagal nang nagmamasid sa kanila. Isang umaga, nagising si Rosa sa kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili na naglalakad sa gitna ng kagubatan. Ang paligid ay maliwanag, ngunit walang araw sa kalangitan. Sa gitna ng mga puno, may dalawang figura na nakasuot ng puti. Isang lalaki at isang babae. Pareho silang may mapuputing buhok at mga matang kumikislap na tila bituin. Lumapit ang dalawang figura sa kanya. Inabot ng babae ang kanyang kamay. Nang magdikit ang kanilang balat, nakaramdam si Rosa ng kakaibang init at lungkot na sabay na pumasok sa kanyang puso. Pagkatapos, narinig niya ang isang tinig. Isang tinig na puno ng pagsusumamo. Humihingi ng tulong. Nagising si Rosa na pawis at mabilis ang tibok ng dibdib. Umupo siya sa banig at hinaplos ang kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan ang kanyang napanaginipan. Ngunit ramdam niya na hindi iyon isang karaniwang panaginip. May kakaiba. May mensahe. Pagdating ng tanghali, ikinuwento ni Rosa kay Lando ang kanyang napanaginipan habang sila'y kumakain ng simpleng kanin at tuyo. Tahimik na nakinig si Lando. Hindi siya madaling maniwala sa mga pamahiin, ngunit lumaki siyang nakakarinig ng mga kwento tungkol sa mga nilalang sa gubat. Malamang pagod ka lang, Rosa. Mahinahong sabi niya. Marami kang iniisip nitong mga nakaraang araw. Ngumiti si Rosa, ngunit hindi mawala ang kaba sa kanyang puso. Siguro nga, sagot niya. Pero parang may gustong sabihin sa akin ang panaginip. Hindi na sila nag-usap pa tungkol doon. Ngunit sa mga sumunod na araw,
Paulit-ulit na napanaginipan ni Rosa ang parehong tagpo. Ang dalawang figurang nakaputi. Ang mga matang kumikislap. Ang pagsusumamong tinig. At sa bawat pagpanaginip, lalong lumalalim ang kanyang pakiramdam na may paparating na pagbabago sa kanilang buhay. Isang hapon, pauwi na si Lando mula sa bukid nang mapansin niyang kakaiba ang paligid. Tahimik, walang huni ng ibon, walang kaluskos ng mga dahon. Tanging ang tunog ng kanyang mga yapak sa lupa ang kanyang naririnig. Pagdating niya malapit sa kakahuyan, bigla siyang napatigil. Sa gitna ng daan, may nakita siyang bakas ng maliliit na paa. Hindi ito katulad ng bakas ng tao. Masyadong maliit, masyadong pino. Para bang sa isang bata, ngunit mas maselan. Napakunot ang noo ni Lando. Sinundan niya ang mga bakas. Patungo ang mga ito sa loob ng gubat. Ngunit bago pa siya makapasok, biglang bumalik ang normal na tunog ng paligid. Humuni ang mga ibon, umihip ang hangin, at gumalaw ang mga dahon. Parang walang nangyari. Umiling si Lando. Inisip niyang baka guni-guni lamang. Kinagabihan, habang nagdarasal ang mag-asawa bago matulog, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kanilang bahay. Nayanig ang apoy ng lampara. Nagsayaw ang mga anino sa dingding. Nagkatinginan sina Lando at Rosa. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa buong silid. Parang may presensyang hindi nila nakikita. Ngunit wala silang masabi. Tahimik nilang tinapos ang dasal at natulog na may bahagyang kaba sa puso. Sa kalaliman ng kagubatan, sa ilalim ng isang napakalaking punong balete, may dalawang nilalang na nakaupo sa ibabaw ng ugat. Sila ay mag-asawang duwende. Mapuputi ang kanilang balat, tila porselana. Mahahaba ang buhok na parang pilak. At ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot. Ang lalaki ay nagngangalang Amihan. Ang babae ay tinatawag na Lira. Matagal na silang nabubuhay sa gubat. Tagapangalaga ng kalikasan. Tagabantay ng balanse. Ngunit ngayon, sila ay nasa bingit ng pagkawala. May malaking panganib na paparating. May puwersang sumisira sa kanilang mundo. At kailangan nila ng tulong ng tao. Hindi ng sino man, kundi ng mag-asawang may dalisay na puso. Ng mag-asawang handang magsakripisyo kahit wala silang halos maibigay. Ng mag-asawang sina Lando at Rosa. Tahimik na naghawak kamay sina Amihan at Lira. Sa kanilang mga mata, nagniningning ang huling pag-asa. Ang pag-asang sa tulong ng dalawang simpleng magsasaka, may liligtas hindi lamang ang kanilang lahi, kundi pati ang ugnayan ng tao at kalikasan. At sa gabing iyon, muling nagpadala sila ng panaginip. Isang panawagan, isang paanyaya, isang simula na magbabago sa kapalaran ng apat na nilalang magpakailanman. Sumapit ang umaga na tila karaniwan lamang sa baryo ng San Isidro. Muling sumikat ang araw mula sa likod ng kabundukan. Unti-unting pinapawi ang hamog na bumabalot sa mga palayan. Ang mga tandang ay sabay-sabay na tumilaok at ang mga ibon ay nagliparan mula sa mga puno. Sa paningin ng karamihan, isa lamang itong payapang simula ng panibagong araw. Ngunit para kay Rosa, may kakaiba sa hangin. Pagmulat pa lamang ng kanyang mga mata, nakaramdam na siya ng bigat sa dibdib. Hindi ito sakit, hindi rin pagod, kundi isang pakiramdam na tila may inaasahan ng mundo sa kanya. Umupo siya sa banig at saglit na ipinikit ang mga mata. Muling sumagi sa kanyang isipan ang mukha ng babaeng nakaputi sa kanyang panaginip. Ang mga mata nitong puno ng lungkot. Ang kamay na humawak sa kanya. Ang tinig na humihingi ng tulong. Mabagal siyang bumangon at naglakad patungo sa maliit na bintana. Sa labas, nakita niya si Lando na nag-aayos ng kanyang mga gamit sa bukid. Tila walang alinlangan sa kilos. Tila walang iniintinding misteryo. Ngunit si Rosa ay hindi mapalagay.
Habang naghahanda ng almusal, napansin ni Rosa na parang mas tahimik ang paligid kaysa dati. Kahit ang mga manok sa bakuran ay tila matamlay. Ang aso ng kapitbahay ay hindi rin tumatahol gaya ng nakasanayan. May kung anong nagbago. Hindi niya lamang masabi kung ano. Inihain niya ang nilutong kanin at tinuyong isda. Umupo si Lando sa harap niya at nagsimulang kumain. "Rosa," biglang wika ni Lando habang ngumunguya. "Napansin mo ba na parang ang lamig ng hangin nitong mga nakaraang gabi?" Tumigil si Rosa sa pag-inom ng tubig. "Oh," sagot niya. "Akala ko nga ako lang ang nakakaramdam." Napakamot sa ulo si Lando. Kahit tag-init, parang may malamig na singaw galing sa gubat. Nagkatinginan sila. Pareho silang nakaramdam ng kakaibang kaba. Ngunit walang nagsalita pa. Matapos kumain, nagtungo si Lando sa bukid. Si Rosa naman ay naglinis ng bahay at nagdilig ng mga halaman. Habang nagdidilig siya sa likod bahay, napansin niyang may isang halamang ligaw na hindi niya pa kailanman nakita. Nasa gilid ito ng kanilang bakuran, malapit sa bakod na kawayan. Maliit lamang ito, ngunit ang mga dahon ay mapusyaw na puti, tila may bahid ng pilak. Sa gitna nito ay may munting bulaklak na kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag. Lumapit si Rosa. Hinawakan niya ang isang dahon. Bigla siyang nakaramdam ng bahagyang init sa kanyang palad. Parang may dumaloy na lakas. Napaurong siya. Hindi siya nagtanim ng halamang iyon. Hindi rin niya alam kung saan ito nagmula. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Parang pamilyar. Parang matagal na niyang kilala. Sa bukid naman, abala si Lando sa pagsasaayos ng pilapil. Habang nagbubungkal ng lupa, may napansin siyang kislap sa pagitan ng mga damo. Lumuhod siya at hinawi ang mga ito. Isang maliit na bato ang kanyang nakita. Hindi ito ordinaryong bato. Ito ay malinaw na parang salamin at sa loob nito ay tila may gumagalaw na liwanag. Pinulot niya ito. Nang hawakan niya, nakaramdam siya ng biglang init sa kanyang dibdib. Parang may pumintig. Parang may gumising sa kanyang loob. Napakunot ang noo niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay mahalaga ang batong iyon. Maingat niya itong isinilid sa kanyang bulsa. Pagsapit ng hapon, nagpasya si Rosa na magpunta sa ilog upang maglaba. Bitbit ang kanyang palanggana, tinahak niya ang makitik na daan papunta sa tubig. Habang naglalakad, napansin niyang mas makapal ang mga dahon sa gubat kaysa dati. Parang mas buhay ang mga puno. Parang mas malakas ang kanilang presensya. Sa may gilid ng ilog, nagsimula siyang maglaba. Tahimik ang paligid. Tanging ang agos ng tubig ang maririnig. Habang kinukusot ang damit, may nakita siyang refleksyon sa tubig. Hindi lamang ang kanyang mukha. May dalawang figurang nakatayo sa likod niya. Nakatayo sa lilim ng mga puno. Nakasuot ng puti. Mabilis siyang lumingon. Walang tao. Walang anino. Walang bakas. Ngunit nang tumingin siyang muli sa tubig, nakita niya muli ang mga figura. Nakangiti. Malungkot. Nagmamasid. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Sa halip, napaluha siya. Dahil sa kabila ng takot, may bahagi ng kanyang puso na nagsasabing hindi siya dapat matakot. Kinagabihan, nagkita muli sina Lando at Rosa sa kanilang munting bahay. Habang naghahapunan, napansin ni Lando na parang balisa ang asawa. "May nangyari ba?" tanong niya. Nagatubili si Rosa. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang nakita sa ilog. Tahimik na nakinig si Lando. Hindi siya tumawa. Hindi siya nagduda. Sa halip, inilabas niya ang maliit na bato mula sa bulsa. Ipinakita niya ito kay Rosa.
Lumaki ang mga mata ng babae. Kanina ko pa yan nararamdaman, sabi ni Lando. Parang may dahilan kung bakit ko ito nahanap. Hinawakan ni Rosa ang bato. Biglang nagliwanag ito. Banayad. Mainit. Parang humihinga. Nagkatinginan sila, kapwa nanginginig. Hindi na ito maaaring ituring na pagkakataon lamang. May nangyayaring hindi nila nauunawaan. May puwersang unti-unting pumapasok sa kanilang buhay. Sa gabing iyon, muling nanaginip si Rosa. Ngunit ngayon, hindi na lamang panaginip. Nasa gitna siya ng gubat. Nakaharap sa mag-asawang nakaputi. Mas malinaw na ang kanilang anyo. Mas malinaw ang kanilang mga mata. Lumapit ang babae. Ako si Lira. Wika nito. Lumapit ang lalaki. Ako si Amihan. Dagdag niya. Malapit nang magwakas ang aming mundo, sabi ni Lira. Kailangan namin ng inyong tulong, sabi ni Amihan. Hindi kayo napili ng basta-basta, patuloy ng babae. Dahil ang inyong puso ay dalisay. Ngunit ang landas ay mapanganib, sabi ng lalaki. At may kapalit ang bawat hakbang. Tinitigan sila ni Rosa. Hindi siya nakapagsalita. Ngunit tumango siya. Sa kanyang dibdib, may apoy na nag-aalab. Apoy ng tapang. Apoy ng paniniwala. Apoy ng pagtanggap sa kapalarang paparating. At sa sandaling iyon, nagsimula ng tuluyang magbago ang buhay ni Lando at Rosa. Nagising si Rosa bago pa man sumikat ang araw. Hindi dahil sa ingay o init, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na tila may tumatawag sa kanya mula sa malayo. Parang may boses na dumadaloy sa hangin, mahina ngunit malinaw, humihila sa kanyang diwa palabas ng panaginip. Dahan-dahan siyang umupo. Tahimik ang loob ng bahay. Mahimbing pa ang tulog ni Lando sa kanyang tabi. Tinitigan niya ang mukha ng asawa at saglit nang ngumiti. Sa kabila ng mga nangyayari, nananatili itong matatag. Para itong punong kahoy na kahit anong unos ay hindi basta matitinag. Ngunit ngayon, ramdam ni Rosa na sila ay nasa simula ng isang unos na hindi nila kailanman naranasan. Tahimik siyang bumangon at lumabas ng bahay. Sa labas, malamig ang hangin. Manipis ang hamog na bumabalot sa paligid at ang buwan ay unti-unti nang nagtatago sa likod ng mga ulap. Sa gawing silangan, bahagya nang namumula ang langit. Naglakad si Rosa patungo sa gilid ng gubat. Hindi niya alam kung bakit doon siya patungo. Alam lamang niya na kailangan niyang sumunod. Parang may gumagabay sa kanyang mga hakbang. Habang papalapit siya, napansin niyang tila mas buhay ang kagubatan kaysa dati. Ang mga dahon ay marahang gumagalaw kahit walang malakas na hangin. Ang mga puno ay tila nagbubulungan sa isa't isa. Huminto siya sa may bungad ng kakahuyan. Saglit siyang nag-atubili. Ngunit nanaig ang kakaibang lakas sa kanyang loob. Pumasok siya. Sa loob ng gubat, nagbago ang liwanag. Parang humina ang sinag ng araw kahit papasikat pa lamang. Ang paligid ay nabalutan ng malaasul na anino. Ang lupa ay malamig sa paa at ang hangin ay may dalang amoy ng lumang kahoy at sariwang damo. Nagpatuloy si Rosa sa paglalakad. Hindi siya naliligaw. Kahit hindi niya alam ang daan, parang kabisado na ng kanyang katawan ang patutunguhan. Hanggang sa makarating siya sa isang maliit na liwasan sa gitna ng gubat. Isang bukas na lugar na napapalibutan ng matatandang puno. Sa gitna nito ay may isang malaking bato na hugis puso. At sa ibabaw nito may dalawang figura. Nakasuot ng puti. Nakatayo. Naghihintay. Napatigil si Rosa. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Hindi na siya nagtataka. Hindi na siya natatakot. Alam niyang sila iyon. Sina Amihan at Lira. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit, lalong luminaw ang kanilang anyo.
Mapuputi ang kanilang balat na tila sinag ng buwan. Mahahaba ang buhok na kumikislap. Ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot at pag-asa. Salamat at dumating ka, mahinahong wika ni Lyra. Ang kanyang tinig ay parang simoy ng hangin sa umaga. Hindi ko alam kung bakit ako narito, sagot ni Rosa. Ngumiti si Amihan. Alam ng iyong puso, sabi niya. Umupo si Rosa sa ibabaw ng isang ugat ng puno. Huminga siya ng malalim. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Bakit ninyo ako pinapadalhan ng panaginip? Nagkatinginan ang mag-asawang duwende. Pagkatapos nagsalita si Lyra. Ang kagubatang ito ay may puso, wika niya, at kami ang mga tagapangalaga nito. Sa loob ng maraming siglo, dagdag ni Amihan, pinanatili namin ang balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Tinutulungan namin ang mga mabubuting tao, sabi ni Lyra, at pinoprotektahan namin ang lupa mula sa mga sakim. Napayuko si Rosa. Naalala niya ang mga balitang naririnig tungkol sa mga dayuhang negosyante na gustong bilhin ang lupa sa paligid ng baryo. Ngunit ngayon, patuloy ni Amihan, may dumarating na kasakiman na mas malakas kaysa dati. May mga taong gustong putulin ang buong gubat, sabi ni Lyra. Gagawin itong mina at pabrika. Nanginig ang dibdib ni Rosa. Kung mangyayari iyon, mawawala ang kanilang kabuhayan. Mawawala ang tubig. Mawawala ang buhay. At kapag nawala ang gubat, wika ni Amihan, mawawala rin kami. Unti-unti kaming nanghihina, dagdag ni Lyra. Dahil ang lakas namin ay mula sa kalikasan. Tapos, bakit kami? Tanong ni Rosa. Maraming tao sa baryo. Ngumiti si Lyra. Marami ang mabait, sabi niya. Ngunit iilan lamang ang handang magsakripisyo kahit walang kapalit. Kayong mag-asawa, dagdag ni Amihan, ay patuloy na tumutulong kahit kapos. Hindi kayo nanlalamang, sabi ni Lyra. Hindi kayo nanlilinlang. Ang inyong puso, wika ni Amihan, ay malinis. Napaluha si Rosa. Hindi niya inaakalang may nakakapansin sa kanilang simpleng kabutihan. Ano ang kailangan naming gawin? Mahinang tanong niya. Tumayo si Amihan at naglakad patungo sa isang puno. Hinawakan niya ang balat nito. Biglang nagliwanag ang puno. Lumabas mula rito ang isang maliit na sisidlan na yari sa kahoy. Inabot niya ito kay Rosa. Ito ang binhi ng buhay, sabi niya. Kapag ito'y naitanim sa tamang lugar, muling lalakas ang puso ng kagubatan. Ngunit kailangan itong itanim sa tuktok ng bundok dapuyan, dagdag ni Lyra. Doon pinakamalakas ang enerhiya ng lupa. Napamulagat si Rosa. Ang bundok dapuyan ay kilala bilang mapanganib. Maraming nawawala roon. Maraming hindi na bumabalik. At kailangan ninyong maglakbay doon bago sumapit ang kabilugan ng buwan, sabi ni Amihan. 3 gabi na lamang, dagdag ni Lyra. Nakakatakot, bulong ni Rosa. Totoo, sagot ni Amihan. Ngunit hindi kayo nag-iisa. Bibigyan namin kayo ng gabay, sabi ni Lyra. Ngunit ang lakas ng loob ay kailangang manggaling sa inyo. Tahimik na tumango si Rosa. Sa sandaling iyon, naalala niya si Lando. Ang kanilang mga pangarap, ang kanilang munting tahanan, ang kanilang simpleng buhay. Kung hindi nila gagawin ito, mawawala ang lahat. Gagawin namin, matatag niyang sabi. Ngumiti ang mag-asawang duwende. Sa unang pagkakataon, ang kanilang mga mata ay nagkaroon ng tunay na liwanag. Pagbalik ni Rosa sa bahay, sumisikat na ang araw. Gising na si Lando. Naghihintay. Nang makita niya si Rosa, agad siyang tumayo. Saan ka nagpunta? Tanong niya. Tinitigan siya ni Rosa. Huminga ng malalim at ikinuwento ang lahat. Mula sa gubat, hanggang sa binhi, hanggang sa bundok.
Tahimik na nakinig si Lando. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay ng asawa. Kung iyon ang kailangan, sabi niya, sasamahan kita. Sa kanyang bulsa, naroon pa rin ang makinang na bato. Parang tumutugon. Parang pumapayag. At sa umagang iyon, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Maagang nagising sina Lando at Rosa kinabukasan. Hindi na sila naghintay ng pagsikat ng araw. Sa dilim pa lamang ng madaling araw, gumalaw na sila sa loob ng kanilang munting tahanan, tahimik na nag-iimpake ng kakailanganin sa paglalakbay. Kaunting bigas, pinatuyong isda, isang maliit na tapayan ng tubig, lumang kumot, at ang sisidlang naglalaman ng binhi ng buhay na maingat na binalot ni Rosa sa malinis na tela. Habang naghahanda, ramdam nila ang bigat ng kanilang pasya. Hindi nila alam kung kailan sila makakabalik. Hindi nila alam kung makakabalik pa sila. Ngunit wala nang urungan. Bago umalis, lumuhod muna si Rosa sa harap ng maliit nilang altar. Isang simpleng istante na may kandila at larawan ng banal na pamilya. Nagdasal siya ng taimtim, hindi para sa sarili lamang, kundi para sa kanilang paglalakbay, para sa kagubatan, para sa baryo, para sa lahat ng maaapektuhan ng kanilang gagawin. Si Lando naman ay nakatayo sa likod niya, tahimik na nakapikit. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bahagyang init mula sa batong dala niya. Parang may tumitibok, parang may gumagabay. Nang matapos ang dasal, sabay silang lumabas ng bahay. Ang baryo ay tahimik pa. Kakaunti pa lamang ang nagigising. Walang nakakaalam na may dalawang magsasakang paalis upang harapin ang isang kapalarang lampas sa kanilang naiintindihan. Tahimik nilang tinahak ang daan patungo sa kagubatan. Habang naglalakad, napansin ni Rosa na tila mas maliwanag ang paligid kaysa karaniwan kahit wala pang araw. Parang may liwanag na nagmumula mismo sa mga puno. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang parang may nagbabantay sa kanila. Hindi siya natatakot. Sa halip, nakadarama siya ng kapanatagan. Pagpasok nila sa gubat, biglang nagbago ang hangin. Naging malamig, naging mabigat. Parang may sinusubok ang kanilang loob. Huminto sandali si Lando. "Handa ka na ba?" tanong niya. Tumingin si Rosa sa kanya. Sa kanyang mga mata, may takot. Ngunit mas nangingibabaw ang tapang. "Oo," sagot niya. Nagpatuloy sila. Habang palalim ng palalim ang kanilang nilalakbay, unti-unting nagiging mas mailap ang daan. May mga ugat na nakaharang. May mga batong madulas. May mga palumpong na kailangang suungin. Minsan, nadadapa si Rosa. Agad siyang tinutulungan ni Lando. Minsan, si Lando naman ang napapagod. Si Rosa ang umaalalay. Sa bawat pagsubok, mas tumitibay ang kanilang loob. Pagsapit ng tanghali, narating nila ang isang maliit na batis. Malinaw ang tubig. Malamig. Umaagos mula sa kabundukan. Nagpasya silang magpahinga roon. Umupo sila sa tabi ng bato at kumain ng kaunti. Habang umiinom si Rosa, napansin niyang tila may gumagalaw sa ilalim ng tubig. Maliit, mabilis, parang anino. Ngunit hindi niya ito pinansin. Mas pinili niyang magtiwala sa katahimikan ng paligid. Matapos magpahinga, muli silang naglakad. Ngunit hindi nagtagal, may napansin silang kakaiba. Ang mga ibon ay biglang tumigil sa paglipad. Ang mga kuliglig ay nanahimik. Ang hangin ay tumigil sa paggalaw. Parang huminto ang oras. Napatigil sina Lando at Rosa. Nagkatinginan sila. May panganib. Nararamdaman nila ito. Mula sa likod ng mga puno, may unti-unting lumitaw na mga anino. 1, 2, 3, hanggang sa maging 5, mga hugis tao. Ngunit baluktot.
Payat. Mahahaba ang braso. Mapuputi ang mata. Walang itim. Walang buhay. Mga nilalang na tila gawa sa usok at dilim. Nanginig si Rosa. Napahawak siya kay Lando. Mga bantay ng dilim, bulong ni Lando. Naalala niya ang mga kwentong narinig niya nung bata pa. Mga espiritong naliligaw. Mga kaluluwang napag-iwanan. Mga nagiging tagapaglingkod ng kasamaan. Lumapit ang mga anino. Dahan-dahan. Tahimik. Ngunit ramdam ang puot. Biglang uminit ang bato sa bulsa ni Lando. Parang may nagising. Hinugot niya ito. Sa sandaling mailabas niya, nagliwanag ito ng maliwanag na asul. Kumalat ang liwanag sa paligid. Napaatras ang mga anino. Nagsimulang maglaho ang kanilang anyo. Isa-isa silang nagmistulang usok na tinangay ng hangin. Muling bumalik ang tunog ng gubat. Humuni ang mga ibon. Gumalaw ang mga dahon. Nabuhay ang paligid. Naupo si Rosa sa lupa. Hinihingal. Nanginginig. Salamat, bulong niya kay Lando. Ngumiti si Lando. Hindi lang ako, sagot niya. May tumutulong sa atin. Tumingin sila sa paligid. Sa pagitan ng mga puno, may bahagyang liwanag na kumikislap. Parang mga matang nagmamasid. Parang mga bantay. Sina Amihan at Lira. Kahit hindi nakikita, nararamdaman nila ang presensya. Pagdating ng dapit hapon, narating nila ang paanan ng bundok dapuyan. Mula roon, tanaw ang matarik at masukal na landas paitaas. Balot ng ulap ang tuktok. Parang may lihim na itinatago. Huminga ng malalim si Lando. Ito na, sabi niya. Hawak kamay silang tumingin sa bundok. Sa kanilang harapan, naghihintay ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang misyon. At sa likod nila, ang mundong umaasa sa kanilang tagumpay. Nakatayo sina Lando at Rosa sa paanan ng bundok dapuyan habang unti-unting nilalamon ng ulap ang huling sinag ng araw. Ang hangin doon ay mas malamig kaysa sa kapatagan. May dalang amoy ng lumang lupa at basang dahon. Ang bundok ay tila isang higanteng nagbabantay sa lihim ng kalikasan. Tahimik, matatag, at mapanganib. Tahimik silang nagmasid. Walang ibong lumilipad sa itaas. Walang hayop na gumagalaw sa paligid. Parang ang bundok mismo ang nagmamasid sa kanila. Dito na tayo magpapahinga, wika ni Lando. May nakita siyang bahagyang patag na bahagi sa gilid ng daan. May malaking bato na maaaring sandalan. Inilapag nila ang kanilang mga gamit. Umupo si Rosa at hinaplos ang kanyang mga paa. Pagod na pagod siya, ngunit hindi siya nagrereklamo. Sa halip, tumingin siya sa tuktok ng bundok. Pakiramdam ko, sabi niya. Parang sinusukat tayo ng lugar na ito. Tumango si Lando. Parang sinusubok kung karapat-dapat tayo. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong lumamig ang paligid. Pinalot nila ang sarili sa lumang kumot. Nagbahagi sila ng kaunting pagkain. Tahimik nilang pinagmamasdan ang mga bituin na unti-unting lumilitaw sa langit. Ngunit kakaiba ang mga bituin doon. Parang mas malapit. Parang mas maliwanag. Parang may sariling buhay. Sa gitna ng katahimikan, may biglang umihip na malakas na hangin. Nayanig ang mga puno. Nagsayaw ang mga damo. Napatingin si Lando sa paligid. May nararamdaman siyang kakaiba. Parang may paparating. At hindi siya nagkakamali. Mula sa likod ng mga bato, may isang matandang lalaki ang unti-unting lumitaw. Payat. Mahaba ang balbas. Nakasuot ng kupas na damit. May hawak na tungkod na yari sa kahoy. Ang kanyang mga mata ay maliwanag, ngunit puno ng hiwaga. Napatayo si Lando. Magandang gabi po. Maingat niyang bati. Ngumiti ang matanda. Matagal ko na kayong hinihintay, sagot nito.
Nagkatinginan sina Lando at Rosa. Hinihintay? Tanong ni Rosa. Tumango ang matanda. Ang bundok ay nagsabi sa akin, wika niya. May darating na 2 pusong handang magsakripisyo. Umupo ang matanda sa tabi nila na parang matagal na silang magkakilala. Ang pangalan ko ay Berto, sabi niya. Tagapagbantay ako ng daanang ito. Hindi nila alam kung maniniwala sila. Ngunit may kakaiba sa matanda. Walang masamang intensyon. May kapayapaan sa kanyang presensya. Hindi lahat ng umaakyat sa bundok ay nakakarating sa tuktok. Wika ni Berto. Marami ang sumusuko. Marami ang naliligaw. Marami ang nawawala. Napayuko si Rosa. Makakarating ba kami? Tanong niya. Tiningnan siya ng matanda. Depende, sagot nito. Hindi sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng puso. Kinabukasan, bago pa man magbukang liwayway, ginising sila ni Berto. Oras na, sabi niya. Sumama ang matanda sa kanila sa unang bahagi ng pag-akyat. Ipinakita niya ang mga ligtas na daan, ang mga lugar na dapat iwasan, ang mga batong madulas, ang mga bahagi ng lupa na maaaring gumuho. Habang umaakyat, lalong humihirap ang daan. Matarik, mabato, madulas. Minsan, kailangang gumapang. Minsan, kailangang kumapit sa mga ugat. Pawis na pawis si Lando. Hingal na hingal si Rosa. Ngunit hindi sila humihinto. Pagsapit ng tanghali, biglang nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging mainit. Ang lupa ay naging tuyot. Ang mga puno ay naging kakaunti. Parang biglang nag-iba ang mundo. Isa na namang pagsubok, sabi ni Berto. Ito ang lugar ng mga gunita. Sa harap nila, may lumitaw na parang salamin sa hangin. Isang malinaw na tabing. At sa loob nito, may mga larawan. Mga eksena mula sa kanilang nakaraan. Nakita ni Rosa ang sarili noong bata pa, umiiyak dahil sa kahirapan. Nakita niya ang kanyang ina na may sakit. Nakita niya ang mga panahong halos sumuko na siya. Nakita ni Lando ang kanyang ama na namatay sa bukid. Ang mga panahong nagutom siya. Ang mga panahong gusto na niyang iwan ang lahat. Bumigat ang kanilang dibdib. Parang muling bumalik ang sakit. Ang lungkot. Ang panghihinayang. Kung susuko kayo sa alaala, wika ni Berto, mananatili kayo rito magpakailanman. Kung haharapin ninyo ito, dagdag niya, makakatawid kayo. Nagkatinginan sina Lando at Rosa. Hawak kamay. Huminga sila ng malalim. Tinanggap ang sakit. Tinanggap ang nakaraan. At sabay silang humakbang pasulong. Sa kanilang pagdaan, unti-unting naglaho ang mga larawan. Naging hangin. Naging liwanag. Nawala. Nang makatawid sila, bumalik sa dati ang paligid. Napaupo si Rosa. Umiiyak. Ngunit magaan ang pakiramdam. Parang may nabunot sa dibdib ko, sabi niya. Ngumiti si Berto. Iyan ang lakas ng pagtanggap, wika niya. Pagdating ng hapon, huminto si Berto sa isang malaking bato. Hanggang dito na lang ako, sabi niya. Ang susunod na bahagi ay para na lamang sa inyo. Lumuhod si Rosa. Maraming salamat po, sabi niya. Ngumiti ang matanda. Salamat din, sagot nito, dahil pinatunayan ninyo na may pag-asa pa ang tao. Unti-unting naglaho si Berto sa hangin. Parang usok. Parang hamog. Parang hindi kailanman naroon. Naiwan sina Lando at Rosa na mas matatag, mas handa, mas buo. At sa kanilang harapan, naghihintay ang huling pagsubok bago ang tuktok ng bundok. Pagkatapos maglaho ni Berto, nanatiling nakatayo sina Lando at Rosa sa tabi ng malaking bato.
Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang ibon. Walang tunog ng anumang buhay. Parang biglang naging hungkag ang mundo. Tumingin si Lando sa daraanan. Mula roon, pababa ang landas. Hindi pa itaas. Hindi rin patag. Ito ay patungo sa isang malalim na lambak na nababalot ng kulay abo at maputlang liwanag. Bakit pababa? Tanong ni Rosa. Akala niya ay paitaas na ang susunod na bahagi. Siguro, sagot ni Lando. Kailangan muna nating bumaba bago tuluyang makaakyat. Magkahawak kamay silang nagpatuloy. Habang pababa sila, unti-unting lumalamig ang hangin. Parang humihigop ng init ang paligid. Ang lupa ay nagiging itim. Ang mga halaman ay nagiging tuyot. Ang mga puno ay tila patay. Parang isang lugar na matagal nang iniwan ng buhay. Narating nila ang ilalim ng lambak pagsapit ng hapon. Doon, tila nagbago ang mundo. Ang liwanag ay naging maputla. Ang anino ay naging mahaba. Ang bawat galaw nila ay may kasamang kakaibang aninong hindi tumutugma sa kanilang katawan. Lando, bulong ni Rosa. Parang hindi normal ang mga anino natin. Tumingin si Lando. Napansin niya rin. Ang anino niya ay tila mas matangkad, mas payat, at parang gumagalaw ng mag-isa. Hindi eksaktong sumusunod sa kanyang kilos. Kailangan nating maging maingat, sabi niya. Naglakad sila sa gitna ng lambak. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang mahinang bulungan. Hindi malinaw. Parang mga tinig na galing sa malayo. Parang mga panaghoy. Parang mga pagsisisi. Minsan, parang tinatawag ang kanilang pangalan. Minsan, parang inaanyayahan silang huminto. Rosa. May narinig siyang tinig. Parang boses ng kanyang ina. Napahinto siya. Anak, pagod ka na. Umuwi ka na. Nanginig ang kanyang dibdib. Alam niyang patay na ang kanyang ina. Ngunit ang tinig ay napakalinaw. Napakatotoo. Napaluha siya. Muntik na siyang huminto. Ngunit biglang hinawakan ni Lando ang kanyang kamay. Huwag kang makinig, mahigpit niyang sabi. Hindi iyan totoo. Si Lando naman ay may narinig ding tinig. Parang boses ng kanyang ama. Anak, wala kang mararating. Sayang lang ang pagod mo. Bumalik ka na. Naramdaman niyang parang may dumidiin sa kanyang dibdib. Parang may bumubulong sa kanyang isip. Na siya ay mahina. Na siya ay walang silbi. Na hindi siya karapat-dapat. Ngunit tinitigan niya si Rosa. Naalala niya kung bakit siya naroon. Hindi siya susuko. Habang nagpapatuloy sila, unti-unting humihigpit ang bulungan. Nagiging mas malinaw, mas mapanakit, mas mapang-akit. Parang sinusubukan silang sirain mula sa loob. Sa gitna ng lambak, may nakita silang isang bilog na lugar na napapalibutan ng maiitim na bato. Sa gitna nito ay may isang maliit na lawa. Itim ang tubig. Parang salamin. Walang refleksyon ng langit. Tanging refleksyon ng mukha ng tumitingin. Parang, kailangan nating dumaan dyan, sabi ni Rosa. Tumango si Lando. Wala silang ibang daan. Lumapit sila sa lawa. Pagtingin ni Rosa sa tubig, nakita niya ang sarili. Ngunit hindi ang kasalukuyang siya, kundi ang isang rosang puno ng galit. Puno ng inggit. Puno ng hinanakit. Isang rosang sinisisi ang mundo. Isang rosang handang manakit. Napaatras siya. Hindi ako yan, bulong niya. Ngunit sa tubig, ngumiti ang refleksyon. Parang nanunukso. Si Lando naman ay nakakita ng sarili na sakim, mayaman, may kapangyarihan, ngunit mag-isa.
Walang Rosa, walang baryo, walang dangal. Isang lalaking ipinagpalit ang lahat sa kayamanan. Nanikip ang kanyang dibdib. Hindi rin ako yan, sabi niya. Mula sa lawa, may unti-unting umangat na usok. Humubog ito sa anyo ng dalawang nilalang. Mga aninong kamukha nila. Eksaktong-eksakto. Ngunit ang mga mata ay pula. Ang ngiti ay malamig. Ang aura ay mabigat. Mga anino ng sarili, bulong ni Lando. Naalala niya ang kwento ng matanda. Mga pagsubok ng loob. Lumapit ang mga anino. Ginagaya ang kanilang galaw. Sumama kayo sa amin, sabi ng anino ni Rosa. Hindi na kayo masasaktan. Hindi na kayo mahihirapan. Magiging buo kayo. Sasapat na kayo. Ang anino ni Lando ay nagsalita rin. Sa amin may kapangyarihan, may kayamanan, may respeto. Hindi na kayo babaliwalain. Nanginig si Rosa. Nakakaakit ang mga salita. Napakatamis. Parang lunas sa lahat ng sugat. Ngunit tumingin siya kay Lando. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang tunay na yaman. Pagmamahal, pagtitiwala, pagkakaisa. Hindi namin kailangan yan, matatag na sabi ni Lando. Kami ay buo na. Kahit mahirap, kahit nasasaktan. Hawak kamay. Tumayo si Rosa sa tabi niya. Oo, sabi niya. Masakit ang nakaraan. May takot ang hinaharap. Pero hindi namin ipagpapalit ang isa't isa. Biglang nagliwanag ang sisidlan sa bag ni Rosa. Sumilay ang banayad na berdeng liwanag. Kasabay nito, uminit ang bato sa bulsa ni Lando. Nagbughaw ito. Nagsanib ang dalawang liwanag. Kumalat sa buong lambak. Tinamaan ang mga anino. Napahiyaw ang mga ito. Unti-unting naglaho. Naging abo. Naging hangin. Nawala. Biglang bumalik ang kulay sa paligid. Ang lupa ay naging kayumanggi. Ang mga halaman ay nagsimulang tumubo. Ang hangin ay naging sariwa. Ang bulungan ay tumigil. Naupo si Rosa sa lupa. Humagulgol. Hindi sa takot, kundi sa ginhawa. Hinarap nila ang kanilang sarili at nagtagumpay. Sa dulo ng lambak, may lumitaw na paakyat na landas. Maliwanag. Malinis. Parang daan patungo sa liwanag. Humawak si Lando sa kamay ni Rosa. Tara na, sabi niya. Sa kanilang likuran, naiwan ang mga anino. Sa kanilang harapan, naghihintay ang huling yugto ng kanilang paglalakbay. Mula sa dulo ng lambak ng mga anino, tahimik na umakyat sina Lando at Rosa sa makitid na landas na patungo sa itaas. Ang daan ay parang inukit sa gilid ng bundok. Sa isang panig ay matarik na bangin. Sa kabila ay makakapal na ulap. Bawat hakbang ay kailangang sukatin. Bawat kilos ay kailangang pag-isipan. Isang maling galaw lamang ay maaaring magtapos sa lahat. Ngunit hindi sila umatras. Habang umaakyat, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang malamig at madilim na hangin ng lambak ay napalitan ng banayad na simoy. Ang lupa ay nagiging mas matingkad ang kulay. May mga halamang tumutubo na may mapusyaw na liwanag sa mga dahon. Parang mga bituin na bumaba sa lupa. Parang malapit na tayo, bulong ni Rosa. Tumango si Lando. Nararamdaman din niya. May kakaibang tibok sa kanyang dibdib. Parang may tumatawag. Pagsapit ng hapon, narating nila ang isang patag na bahagi ng bundok. Mula roon, tanaw ang buong kagubatan at baryo sa ibaba. Parang mga munting anino ang mga bahay. Parang mga guhit ang mga palayan. Napahinto si Rosa. Tingnan mo,
sabi niya. Doon tayo galing. Tinitigan ni Lando ang tanawin. Sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano kalawak ang mundong pinoprotektahan nila. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Sa gitna ng patag na bahagi, may isang sinaunang altar na yari sa bato. Natabunan ng lumot. Pinalilibutan ng mga halamang kumikislap. Sa gitna nito ay may hukay na hugis bilog. Parang sadyang ginawa para sa isang bagay. Napatingin si Rosa sa sisidlan. Para dito yon, bulong niya. Tumango si Lando. Dito natin itatanim ang binhi. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang nagdilim ang langit. Nawala ang liwanag. Lumakas ang hangin. Umalingaw-ngaw ang dagundong mula sa kalangitan. Ang mga ulap ay nagtipon sa itaas ng altar. Umiikot. Parang ipo-ipo sa langit. Napatigil sila. Ano na naman ito? Tanong ni Rosa. Hinigpitan ni Lando ang hawak sa kanyang kamay. Ang huling pagsubok, sagot niya. Mula sa gitna ng ulap, may unti-unting bumabang figura. Matangkad, balot ng itim na usok. May mga matang nagliliyab na pula. Ang kanyang anyo ay parang pinagsamang tao at anino. Parang isinilang mula sa dilim. Siya ang sumisira, bulong ni Rosa. Naalala niya ang sinabi ni Amihan. Ang puwersang kumakain sa gubat. Ang kasakiman. Ang pagkawasak. Bakit kayo narito? Umalingaw-ngaw ang tinig ng nilalang. Ang lupa ay para sa malalakas. Ang mahihina ay dapat mawala. Ang kalikasan ay dapat sakupin. Dapat gawing yaman. Nanginig ang paligid sa bawat salita. Hindi! Matatag na sagot ni Lando. Ang lupa ay buhay. Hindi ito pag-aari. Hindi ito kasangkapan. Kasama namin ito. Tumayo si Rosa sa tabi niya. Ang kagubatan ay tahanan, sabi niya. Hindi minahan. Hindi pabrika. Hindi bangko. Tumawa ang nilalang. Isang malamig na halakhak. Dalawang dukhang magsasaka. Wika nito. Akala ninyo ay kaya ninyong pigilan ang mundo? Ipagpalit ninyo ang binhi, dagdag niya. Bibigyan ko kayo ng yaman, ng kapangyarihan, ng anak. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Nabigla siya. Anak, ang matagal nilang ipinagdasal, ang pinakahinahangad. Napatingin siya kay Lando. Nakita niya ang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang saglit lamang. Ngunit sapat. Tumahimik ang mundo. Parang hinihintay ang kanilang sagot. Sa isip ni Rosa, sumagi ang larawan ng isang batang tumatakbo sa kanilang bakuran. Isang batang tumatawag sa kanila ng ina at ama. Isang pangarap na matagal ng masakit. Ngunit naalala rin niya ang gubat, ang baryo, ang mga tao, ang hinaharap ng lahat. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi namin ipagpapalit ang mundo para sa isang pangarap. Tumango si Lando. Kung darating man ang biyaya, sabi niya, dapat malinis. Hindi mula sa kasamaan. Sumigaw ang nilalang. Naggit-ngit. Uminog ang itim na usok. Bumagsak ang malalakas na hangin. Nayanig ang lupa. Lumapit ito sa kanila. Handang durugin ang lahat. Hinugot ni Lando ang bato. Nagniningning ito ng bughaw. Inilabas ni Rosa ang sisidlan. Naglalabas ito ng berdeng liwanag. Pinagdikit nila ang dalawa. Sa sandaling magdikit, sumabog ang liwanag. Puti, asul, berde, nagsanib, kumalat sa buong tuktok. Tinamaan ang nilalang. Napaatras ito. Nagsimulang matunaw ang anyo. Hindi pa tapos ito,
Sigaw nito. Babalik ako. Unti-unti itong naglaho sa hangin. Kasabay ng pagbalik ng liwanag sa langit. Pagkawala ng ulap. Paghinahon ng hangin. Nang bumalik ang katahimikan, napaluhod si Rosa. Pagod. Nanginginig. Ngunit buhay. Lumapit si Lando at niyakap siya. Nagawa natin. Bulong niya. Ngunit alam nilang hindi pa tapos. Nasa harap pa nila ang huling hakbang. Ang pagtatanim ng binhi ng buhay. Ang magpapasya sa kapalaran ng lahat. Tahimik ang tuktok ng bundok dapuyan matapos maglaho ang sumisira. Ang hangin ay muling naging banayad. Ang langit ay naging malinaw. Ang mga ulap ay naghiwa-hiwalay. Waring nagbibigay daan sa liwanag ng araw na unti-unting bumaba sa altar. Ang paligid ay tila humihinga muli. Parang isang mundong muling nabuhay. Dahan-dahang tumayo si Rosa mula sa kanyang pagkakaluhod. Nanghihina pa ang kanyang mga tuhod. Ngunit matatag ang kanyang puso. Tumingin siya sa altar. Nandoon pa rin ang bilog na hukay. Tahimik na naghihintay. Parang isang pusong handang tumanggap ng buhay. Ngayon na, bulong niya. Tumango si Lando. Magkahawak kamay silang lumapit. Maingat na inilabas ni Rosa ang sisidlan mula sa kanyang bag. Binalot pa rin ito ng puting tela. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang binhi ng buhay. Maliit. Hugis luha. Kulay gintong may bahid ng berde. Kumikislap na parang may sariling liwanag. Sa bawat tibok ng kanilang puso, tila tumitibok din ang binhi. Napakaganda, bulong ni Lando. Hindi niya inaakalang may ganitong bagay sa mundo. Parang hindi gawa ng tao. Parang hiram mula sa langit. Hinawakan ni Rosa ang binhi. Mainit ito. Hindi nakapapasong init, kundi init ng buhay. Init ng pag-asa. Lumuhod sila sa harap ng altar. Maingat na hinukay ni Lando ang kaunting lupa sa gitna ng hukay. Malambot ang lupa. Parang matagal nang naghihintay. Dahan-dahang inilagay ni Rosa ang binhi sa gitna. Saglit siyang napapikit. Sa kanyang isip, nagdasal siya. Hindi nang malakas, hindi nang may salita, kundi ng buong puso. Para sa kagubatan, para sa baryo, para sa mundo. Matapos mailagay ang binhi, tinabunan ito ni Lando ng lupa. Pinantay, pinisil, parang nag-aalaga ng isang sanggol. Nang matapos, sabay silang umupo sa tabi ng altar. Tahimik na naghintay. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Wala silang kasiguruhan. Tanging pananalig. Lumipas ang ilang sandali. Walang nagbago. Walang liwanag. Walang lindol. Walang milagro. Napatingin si Rosa kay Lando. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Gumagana ba? Bulong niya. Hindi nakasagot si Lando. Biglang umihip ang banayad na hangin. Isang marahang simoy. Dumaan sa kanilang buhok. Sa kanilang pisngi. Sa lupa. Kasunod nito, may bahagyang paggalaw sa gitna ng hukay. Umangat ang lupa. Marahan. Halos hindi mapansin. Isang munting usbong ang sumibol. Maliit. Maputla. Ngunit malinaw. Buhay. Napahawak si Rosa sa kanyang dibdib. Lando. Bulong niya. Tinitigan ni Lando ang usbong. Hindi siya makapagsalita. Unti-unting lumaki ang usbong. Naging tangkay. Naging dahon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ito ay naging isang maliit na puno. Ang mga dahon ay kulay berde na may ginintuang ugat. Ang puno ay may banayad na liwanag.
Parang may araw sa loob nito. Kumalat ang liwanag mula sa puno. Bumaba sa bundok. Pumasok sa kagubatan. Tumaan sa mga ilog. Sumipsip sa lupa. Mula sa malayo, makikita ang unti-unting pagbabalik ng sigla. Ang mga tuyong puno ay nagsimulang mamukadkad. Ang mga ilog ay naging mas malinaw. Ang mga ibon ay nagsimulang magbalik. Sa gitna ng liwanag, may dalawang figurang unti-unting lumitaw. Sina Amihan at Lira. Mas maliwanag kaysa dati. Mas buo. Mas buhay. Nakatayo sila sa tabi ng puno. Nakangiti. May luha sa mata. Salamat. Wika ni Lira. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Dahil sa inyo, nabuhay muli ang aming mundo. Hindi lamang ang amin, dagdag ni Amihan, kundi ang sa inyo rin. Lumapit sila kina Lando at Rosa. Inilagay ni Amihan ang kamay sa balikat ni Lando. Inilagay ni Lira ang kamay sa balikat ni Rosa. May dumaloy na init. Parang biyaya. Parang yakap na kalikasan. May hiling ba kayo? Tanong ni Lira. Isang hiling, sabi ni Amihan. Bilang pasasalamat, nagkatinginan ang mag-asawa. Tahimik. Matagal. Pareho nilang alam ang sagot. Ngunit gusto nilang masiguro. Tumingin si Lando kay Rosa. Anong gusto mo? Mahinang tanong niya. Ngumiti si Rosa. May luha. May kapayapaan. Kung may ibibigay man, sabi niya, sana'y patuloy tayong maging malakas. Sana'y manatili ang pagmamahal natin. Sana'y maging sapat tayo sa isa't isa. Napatingin si Lando sa kanya. Humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Iyon din ang hiling ko, sabi niya. Nagulat sina Amihan at Lira. Napangiti. Tunay kayong mayaman, wika ni Lira. Dahil alam ninyo ang halaga ng kung ano ang mayroon. Tumango si Amihan. At ang gantimpala ng ganitong puso, sabi niya, ay darating sa tamang panahon. Sa kanilang mga mata may lihim na liwanag. Isang pangakong hindi pa sinasabi. Sa tuktok ng bundok, sa ilalim ng bagong punong sumisilang, nagsimulang isulat ang bagong yugto ng buhay ni Lando at Rosa. Isang yugto na puno ng pag-asa. Ngunit may huling pagsubok pa silang haharapin. Isang pagbabalik sa mundong kanilang iniwan. Isang pagbabagong hindi nila inaasahan. Mula sa tuktok ng bundok dapuyan, minasdan ni Lando at Rosa ang mundong unti-unting nagbabago sa ibaba. Ang dating maputlang kagubatan ay muling nagkaroon ng kulay. Ang mga tuyong dahon ay napalitan ng sariwang luntian. Ang mga ilog ay kumikislap sa sikat ng araw. Parang isang sugatang lupang gumagaling. Tahimik silang nakatayo sa tabi ng punong kanilang itinanim. Sa bawat dampi ng hangin, tila may bulong ng pasasalamat na nagmumula sa kalikasan. Panahon na, mahinahong wika ni Amihan. Tapos na ang aming bahagi, dagdag ni Lira. Ngayon, kailangan ninyong bumalik sa inyong mundo. May bahid ng lungkot sa kanilang mga mata. Parang magpapaalam sa mga kaibigang matagal na nilang makakasama. Makikita pa ba namin kayo? Tanong ni Rosa. Ngumiti si Lira. Sa bawat dahon nagagalaw, sabi niya. Sa bawat ibong aawit. Sa bawat patak ng ulan. Naroon kami. Tumango si Amihan. Hindi kami mawawala, wika niya. Magiging bahagi kami ng buhay ninyo. Sa huling pagkakataon, hinawakan nila ang kamay ni Lando at Rosa. Muling dumaloy ang mainit na liwanag. Parang yakap, parang pamamaalam. Unti-unti silang naglaho, naging sinag, naging hangin, naging bahagi ng bundok,
Naiwan ang mag-asawa sa tuktok. Tahimik. May halong saya at pangungulila. Ngunit alam nilang natapos na ang kanilang misyon at panahon ng umuwi. Ang pagbaba ay hindi na kasing hirap ng pag-akyat. Parang gumagaan ang bawat hakbang. Ang dating mabigat na daan ay naging malinaw. Ang mga batong madulas ay tila tumitibay. Ang mga ugat na humahadlang ay tila umiiwas. Parang ang bundok mismo ang nagbubukas ng daan para sa kanila. Habang bumababa sila, napansin nilang mas marami ng buhay sa paligid. May mga ibong naglalaro sa hangin. May mga usa na sumisilip sa mga puno. May mga paru-parong lumilipad sa tabi ng kanilang mga balikat. Napangiti si Rosa. Parang tinatanggap tayo, sabi niya. Tumango si Lando. Parang nagpapasalamat. Nang marating nila ang lambak ng mga anino, hindi na ito madilim. Ang dating maputlang lupa ay naging matingkad. Ang itim na lawa ay naging malinaw na bukal. May mga bulaklak na tumutubo sa gilid nito. Wala na ang bulungan. Wala na ang takot. Tanging katahimikan at kapayapaan na lamang. Pagdaan nila sa lugar ng mga gunita, wala na ang mga salamin. Sa halip, may mga punong namumunga. May mga ibong nakadapo. Ang dating sakit ay napalitan ng pagtanggap. Ang dating bigat ay naging alaala na lamang. Pagsapit ng ikalawang araw, narating nila ang gilid ng kagubatan. Mula roon, tanaw na nila ang baryo ng San Isidro. May usok na umaangat mula sa mga kusina. May mga batang naglalaro sa daan. May mga magsasakang nag-aararo sa bukid. Buhay. Masigla. Mas maliwanag kaysa dati. Pagpasok nila sa baryo, agad silang napansin ng mga kapitbahay. Lando! Rosa! Saan kayo galing? Akala namin na wala na kayo. Isa-isang lumapit ang mga tao. May pag-aalala. May saya. May pagtataka. Ikinuwento nila ang kanilang paglalakbay. Hindi ang lahat ng hiwaga. Hindi ang lahat ng detalye. Ngunit sapat upang maunawaan ng mga tao ang kahalagahan ng kagubatan. Ang halaga ng pag-iingat. Ang kahalagahan ng respeto sa kalikasan. Nakinig ang baryo. Tahimik. May luha. May pangako. Mula noon, nagbago ang San Isidro. Hindi na basta pumuputol ng puno ang mga tao. Hindi na basta nagtatapon ng basura sa ilog. Nagkaroon ng sama-samang pagtatanim, sama-samang paglilinis, sama-samang pag-aalaga. Ang baryo ay naging halimbawa sa mga karatig lugar. Muling bumalik sina Lando at Rosa sa kanilang munting bahay. Nilinis nila ito. Inayos. Pinaganda. Nagtanim sila ng mas maraming gulay, mas maraming puno, mas maraming bulaklak. Ang dating simpleng bakuran ay naging maliit na hardin. Isang alaala ng kanilang paglalakbay. Isang gabi, habang sila'y nakahiga sa banig, biglang nakaramdam si Rosa ng kakaibang hilo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Lando, bulong niya. Parang may kakaiba akong nararamdaman. Napabangon si Lando. Masama ba? Tanong niya. Umiling si Rosa. Hindi, sagot niya. Parang may init. Parang may liwanag. Lumipas ang mga araw. Lumipas ang mga linggo. At dumating ang balitang hindi nila inaasahan. Si Rosa ay nagdadalang tao. Nang marinig nila ito mula sa hilot, napaupo si Rosa. Napaluha. Napatawa. Sabay. Hindi siya makapaniwala. Hinawakan ni Lando ang kanyang asawa. Salamat, bulong niya. Hindi niya alam kung kanino. Sa langit. Sa lupa. Sa duwende. Sa kapalaran. Sa pagmamahal.
sa gabi, nanaginip si Rosa. Nakita niya sina Amihan at Lira. Nakangiti. May hawak na munting liwanag. Ang gantimpala, wika ni Lira. Sa pusong marunong makontento. Sa pusong marunong magmahal, dagdag ni Amihan. Nagising si Rosa na may luha at ngiti. Sa kanyang sinapupunan, may bagong buhay. Isang biyayang isinilang mula sa sakripisyo. Ngunit ang kwento ay hindi pa ganap na nagtatapos. May huling kabanata pang naghihintay. Isang kabanatang magpapatibay sa alamat ng pag-ibig, kalikasan at pag-asa. Lumipas ang mga buwan sa baryo ng San Isidro na puno ng katahimikan at pag-asa. Sa bawat araw na dumaraan, lalong lumalakas ang sigla ng kalikasan sa paligid. Ang mga palayan ay mas naging luntian, ang mga ilog ay mas naging malinaw, at ang mga punong kahoy ay mas dumami kaysa dati. Ang dating tahimik na baryo ay naging buhay na patunay ng pagkakaisa ng tao at kalikasan. Sa gitna ng pagbabagong ito, unti-unti ring nagbago ang buhay ni Nalando at Rosa. Lumalaki ang tiyan ni Rosa araw-araw. Sa bawat pagdaan ng panahon, mas nararamdaman niya ang galaw ng munting buhay sa kanyang sinapupunan. Kapag gabi, madalas niyang kausapin ang kanyang dinadala. Ikinukwento ang kagandahan ng mundo, ang mga puno, ang ilog at ang bundok na minsang nagligtas sa kanilang kapalaran. Si Lando naman ay lalong naging masipag. Mas maaga siyang gumigising. Mas huli siyang umuuwi. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa pagnanais na mabigyan ng maayos na kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa kanyang puso, dala-dala niya ang pangakong iingatan ng lupa na nagbigay sa kanila ng biyaya. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, dumating ang panahon ng panganganak. Tahimik ang baryo. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Sa loob ng munting bahay ni Nalando at Rosa, nagtipon ang ilang kapitbahay at ang hilot. Si Rosa ay nakahiga sa banig, pawis na pawis, ngunit matatag ang loob. Si Lando ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Malapit na, mahinahong wika ng hilot. Lumipas ang ilang oras na puno ng sakit at pag-asa. Hanggang sa isang sandali, may umalingaw-ngaw na iyak. Isang munting tinig, isang bagong buhay, isang himala. Isinilang ang kanilang anak. Isang malusog na sanggol na may mapusyaw na balat at malinaw na mga mata. Sa sandaling iyon, tila lumiwanag ang buong silid. Parang may bahagyang sinag na bumaba mula sa bintana. Hindi napansin ng iba. Ngunit naramdaman ni Nalando at Rosa. Pinangalanan nila ang bata na Liwayway dahil siya ang naging liwanag ng kanilang buhay. Liwanag matapos ang dilim. Pag-asa matapos ang pagsubok. Biyaya matapos ang sakripisyo. Lumaki si Liwayway sa gitna ng kalikasan. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang maglaro sa ilalim ng mga puno, makinig sa huni ng ibon at magmasid sa pag-agos ng ilog. Madalas siyang makitang nakikipag-usap sa hangin, sa mga dahon at sa mga bulaklak. Kapag tinatanong siya ng kanyang mga magulang, ngumingiti lamang siya. Parang may lihim na kaibigan. Parang may nakakaunawang mundo. Habang lumilipas ang mga taon, naging kilala si Liwayway sa baryo bilang batang may mabuting puso. Mahilig siyang tumulong sa matatanda. Nagbibigay ng pagkain sa mga hayop. Nagtatanim ng puno kahit walang nag-uutos. Hindi siya maramot. Hindi siya mapagmataas. Parang likas sa kanya ang kabutihan. Isang hapon, nang siya'y magdalaga na, nagpunta siya mag-isa sa gilid ng kagubatan. Umupo siya sa ilalim ng isang punong balete. Tahimik. Nagmuni-muni. Biglang umihip ang banayad na hangin. Sa harap niya, may dalawang figurang unti-unting lumitaw. Isang lalaki at isang babae. Mapuputi, maliwanag, nakangiti.
Matagal na naming hinihintay ang sandaling ito. Wika ni Lira. Lumaki kang may dalisay na puso, dagdag ni Amihan. Hindi natakot si Liwayway. Sa halip, yumuko siya bilang paggalang. Salamat po, mahinahon niyang sabi. Dahil sa inyo, ligtas ang aming mundo. Ngumiti ang mag-asawang duwende. Dahil din sa iyong mga magulang, wika ni Amihan. Sila ang nagbukas ng landas. Ibinigay nila kay Liwayway ang isang maliit na binhi. Kulay ginto. Kumikislap. Parang katulad ng una. Hindi ito para sa digmaan, sabi ni Lira, kundi para sa pagpapatuloy. Kapag dumating ang panahong kailangan, dagdag ni Amihan, ikaw ang magiging tagapangalaga. Tinanggap ito ni Liwayway ng buong paggalang. Pag-uwi niya, ikinuwento niya ang lahat kina Lando at Rosa. Tahimik silang nakinig. May luha, may ngiti, may pasasalamat. Sa kanilang mga mata, nakita nila ang katuparan ng kanilang sakripisyo. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa susunod na salinlahi. Sa paglipas ng panahon, tumanda sina Lando at Rosa na may kapayapaan sa puso. Sa kanilang bakuran, patuloy na tumutubo ang mga punong kanilang itinanim. Sa kanilang tahanan, patuloy na umiiral ang pagmamahal. Sa kanilang alaala, patuloy na nabubuhay ang kwento ng bundok, ng binhi at ng pag-asa. At sa bawat huni ng ibon, sa bawat lagaslas ng tubig, sa bawat pag-ihip ng hangin, palihim na naaalala ng kalikasan ang dalawang magsasakang minsang nag-alay ng lahat para sa mundo. Ang kanilang kwento ay naging alamat. Isang alamat ng pag-ibig, isang alamat ng sakripisyo, isang alamat ng liwanag, isang alamat na magpapaalala sa bawat henerasyon na ang tunay na yaman ay nasa pusong marunong magmahal at mag-ingat sa mundong kanyang tinitirhan. Wakas.